Sa harap ng isang toy store, isang batang lalaking pulubi ang matamang nakatitig kay Monica na 8 taong gulang. Nakita ni Monica na tinitignan din ng bata ang manika niya, kaya naman nilapitan niya ito at tinanong ang batang pulubi kung gusto ba nitong hiramin ang manika niya. Natawa ang batang lalaki. Nagagandahan naman daw siya, pero hindi raw siya naglalaro ng manika. Natawa rin si Monica. Ngunit nagulat siya nang bigla siyang sigawan ng daddy niya dahil aalis na sila. Nagmamadali at abala sa pakikipag-usap sa cellphone habang patungo sila sa kotse. Hindi siya inalalayan sa pagtawid. Isang humahagibis na kotse ang paparating nang hindi nila namalayan. Maagap namang itinulak ng batang pulubi si Monica, kaya't sa halip na ito ang masagasaan ay siya ang nadali ng nawalang prenong sasakyan. Takot na takot si Monica sa nasaksihan. Nayakap niya ng mahigpit ang manika niya. Naisugod pa ang batang pulubi sa ospital, ngunit agad ding binawian ng buhay. Iyak nang iyak si Monica habang yakap pa rin ang manika niya at nakatitig sa wala ng buhay na katawan ng bata. Lingid sa kanila, isang matandang babae ang nagmamasid. Nakaupo lang sa isang sulok ng ospital, nakangisi. Sa pagdaan ng mga araw ay patuloy na dinaramdam ni Monica ang nasaksihan niyang pagkamatay ng batang pulubi, habang ang mami at daddy niya ay patuloy ding lumalaki ang hindi pagkakaintindihan dahil sa lumalabong pagmamahalan. Hindi alintana ang pinagdaraanan ng anak nila. Isang gabi, nagising si Monica sa malakas na pagkulog at pagkidlat nang bigla may magsalita sa tabi niya. Ang sabi ay huwag siyang matakot. Kaya napabalikwas din siya ng bangon. Hinanap niya ang nagsalita. Nagpalinga-linga siya hanggang sa mapagtanto na nasa kanya lang itong tabi. Bumukas kasi ulit ang bibig at nagsabing, "Ako ba ang hinahanap mo?" Napatili ng ubod lakas si Monica. Ang manika ang nagsalita, nakaupo sa tabi ni Monica. Anang manika, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Monica na siya yung batang lalaking pulubi na saglit niyang nakausap sa harap ng toy store. Siya si Utoy, yung tumulak sa kanya para hindi siya masagasaan, yung namatay dahil doon. Nung araw mismo na namatay siya at bumangon ang kanyang kaluluwa, nakita niya ang isang matandang babae sa upuan. Tinanong siya kung gusto pa niyang mabuhay. Nang sumagot daw siya ng opo, ay bigla na lang niyang naramdaman na tila hinigop ang kaluluwa niya patungo sa loob mismo ng manikang yakap ni Monica ng mga oras na yon. Makalipas nga ang ilang araw ay nakapagsalita siya bilang isang manika, isang batang lalaki na nasa loob ng isang manika. Nanatiling tulala si Monica sa mga ipinagtapat ng manika. Hindi siya makapaniwala. Natakot man, ngunit kalaunan ay unti-unti ring nakasanayan ni Monica ang manika niya nagsasalita at nakakalaro niya sa bawat araw na dumaraan. Hindi na niya alintana ang hindi pagkakasundo ng mga magulang. Hindi na rin siya nalulungkot dahil may kaibigan na siyang manika kahit pa kaluluwa ng batang lalaki ang nasa loob nito. Ngunit isang gabi, naalimpungatan siya at gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita ang manika na nakatayo sa paanan niya at may hawak ng patalim. Natakot siya at napasigaw. Agad naman siyang sinaklolohan ng mami at daddy niya. Pero hindi niya masabi kung ano ang kinatakutan niya. Hindi siya makapagsalita sa takot, kaya ipinalagay ng mga magulang na nanaginip lang siya ng masama. Pagsara ng pinto ng mami niya ay nandoon lang pala at nakakubli ang manikang may hawak ng patalim. Gustong atakihin si Monica, ngunit ang isang kamay mismo ng manika ay pumigil sa kamay na may hawak ng patalim. Tila ba naglalaban ang kaliwa at kanang kamay. Sumigaw si Utoy kay Monica na tumakas na dahil hindi niya mapigilan ang sarili. Takot namang tumakbo palabas ng silid si Monica. Hinabol siya ng manika sa hagdanan. Nasaksiyan iyon ng mami at daddy niya na nagtatalo na naman sa sala. Nagimbal sila sa malademonyong manika. Nagmamadaling kinuha ng lalaki ang baril niya sa silid at saka hinabol ng baril ang manika. Ngunit kakailag ng manika, ang natamaan niya ay ang asawa. Tapos ay saka siya inatake ng manika. Mabuti na lang at nasakluban ni Monica ng garbage can ang manika niya, kaya nakatakas silang pamilya. Buhat ni Mr. Mendez ang asawa kahit may mga saksak siya.
Dinala niya sa kotse ang mag-ina niya, ngunit hinarang pa rin sila ng manika. Walang pagdadalawang isip na sinagasaan ito ni Mr. Mendez. Habang nagpapagaling ang mag-asawa sa ospital, si Monica ay napunta muna sa pangangalaga ng kapatid ni Mr. Mendez na isang madre, si Sister Cecilia. Akala ni Monica ay hindi na siya masusundan doon ng manika niyang si Utoy. Nagulantang na lang siya nang biglang sumilip ang mukha nito sa bintana. Nagmamakaawa, humihingi ng tulong. Kailangan daw siyang sunugin ni Monica para hindi na siya magamit ng dyablo at makalaya na ang kaluluwa niya mula sa loob ng manika. Likas na maawain, kaya naman naghagilap ng posporo si Monica. Nang makakita ay sa kalakas loob na binuksan ang pinto. Pagbukas niya ng pinto ay bigla siyang inatake ng manika. Kaya nabitawan niya ang posporo. Kasabay ng pagtumba niya, sinakal siya ng manika. Bigla, ang kanang kamay ng manika ay bumitaw sa leeg ni Monica. Pilit kinakapa ang posporo habang ang kaliwang kamay ay nanatiling sumasakal sa bata. Nang makuha ang nalaglag na posporo, sinabihan ni Utoy si Monica na magtulungan silang maikiskis ang palito sa posporo para masunog na ang manika. Ganun nga ang ginawa nila. Ang kanang kamay ng manika ang humawak ng posporo habang si Monica ang nagkiskis ng palito. Nang magsindi ang apoy ay agad itinutok ni Monica sa buhok ng manika na agad din namang nagliyab. Napasiksik na lang sa sulok ng pintuan si Monica habang umiiyak na pinapanood ang nasusunog na manika. Natigilan pa siya nang mula roon ay lumabas ang dalawang usok, isang puti at isang itim. Ang puting usok ay nagkorteng batang lalaki, habang ang itim na usok ay nagkorteng matandang babae. Nanlalaki ang mga mata ni Monica sa nasaksihan. Inikutan pa siya ng puting usok at sa tenga niya ay narinig ang boses ni Utoy na bumulong ng, "Salamat kaibigan." Makalipas ang 15 taon, dalaga na si Monica. Pauwi na siya mula sa trabaho nang biglang bumuhos ang malakas na ulan, kaya napilitan siyang makisilong muna sa nakita niyang bukas na antique shop. Pagpasok niya sa loob ay may nakita siyang labis niyang ikinagulat. Isang lalaking manika ang nakadisplay. Ang mukha, ang buhok at ang damit ay hawig na hawig sa naging kaibigan niyang si Utoy. Nilapitan siya ng isang matandang babae at mahina ang boses na tinanong siya, "Namimiss mo na ba siya?" Napasigaw si Monica, kaya agad lumapit ang may-ari ng antique shop at tinanong kung anong nangyari. Pagtingin niya sa manika ay iba na. Normal na manika na at wala na rin ang matandang babae paglinga niya. Kaya nagmadali na siyang lumabas doon. Naiwan naman napapakamot ng ulo sa pagtataka ang lalaking may-ari.